He is worthy of our praise. Hallelujah. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the Alpha and also He is the Omega. Amen. To you, O Lord, we acknowledge your presence, O God. We magnify your names because you deserve, not because of the so many blessings that we experience. Because your name, the name above all names, O Lord. Hallelujah. We acknowledge your name, O God.
sa amin sa pag-bulay-bulay namin ang iyong mensahe, abot sa prayer meeting namin at sa mga ilalapit ng mga prayer request po sa amin. Lord, sa mga ng Holy Spirit, mag-lead sa amin, o Lord, sa aming pag-exhort, pagkikinig ng exhort ng iyong mensahe, o Lord, na ito magiging gabay po namin sa pagpapatuloy na magpapasakot namin, paging sandala po namin sa pagpapatuloy pagpasakot namin sa iyong Jesus Christ. Lord, salamat o Lord sa pagiging Diyos na buhay niyo po sa bawat isa sa amin, o Lord. Sa panibagong umaga, panibagong araw, bahagi ng sapat sa amin, sa magdamag ng paggabay po sa amin habang kami natutulog, inayayang pagbabuhay at hindi pa po pinayayang buhay sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat din sa pag-ibig na ibinagay sa bawat isa sa amin, sa habang buhay na kaligtasan na ibahagi na po sa bawat isa sa amin. May 2,000 years sa pananakaan. Maraming salamat, Lord. So dito po kami sa harapan, nagpapakumbaba humingi ka ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala, pagkukulang po namin sa iyo sa mga dagdaang mga oras, araw, ulo, Jesus Christ, dahil sa sinasabi niyo habang kami nakatapak sa lupa ng kasalanan kayo mauut na matatapat. Subalit, patuloy kayo namin humingi ng kapatawaran po sa iyo, Jesus Christ. Lord, masalamat sa kanila sa kapatawaran bahagi naman sa bawat isa sa amin, Lord. Maging matagumpay po ito pag-usap namin sa iyo, pagkipaglapit po namin sa inyo, sa mga prayer request ay mapagbibigyan niyo po ng katubo na maging doon sa mga nagbigay ng prayer request, magkapakila sa po ng kanilang pamilya, patawarin mga rin sila, Lord, na sa gayon mapakinggan po ninyo ang kanilang mga kahilingan, Lord Jesus Christ. Masalamat din advance at ito po na naman sa aming pagkasamot namin dalapas ka ng pagkakita po tayo pangsamba sa pangalan po na yung mahal na bugtog na anak ni Christ. Dito walang pang paggabay po ng iyong Holy Spirit sa bawat isa namin sa po namin pamilya, o Diyos ang mga hari. Amen. 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 Hallelujah. Wala kang katulad. Praise God. Ako? Ang magandang gabi po sa lahat. Dinunin po. Praise God. Glory to God po. Tayo ito naman po. Gagawin natin na kinakagalak po natin yung position. At Yung voice out mo, kaya voice out mo. Marinig ka. Hindi marinig. Ang may mic. Si Albus ko. Ayaw mo Pwede na yan yun. Ha? Lobat ba? Hindi nga, kinakagalak po natin na ulit na tayo magkasama. Sa presensya po na ating Panginoon, no? The joy of our heart na nakasama ulit tayo. Tayo mga kapatid sa pananampalataya. At isa-share po natin yung tataas po natin yung pangalan ng ating Panginoon. No? So for the last week, last 3 weeks, I think we have discussed po na ano po natin yung it's about pananampalataya. The last 2 prayer meetings po. Napag-aralan po natin, bigyan po natin yung mga inputs yung about faith. Ano kayo importante yung prayer and faith sa buhay po natin. Okay, so ngayon naman po, let's talk about when things are going well sa buhay po natin. Battles are won, answered prayers, sa magaling salita, maganda yung takbo po ng buhay natin. Then how are we going to respond to it? Paano pa tayo mag-respond to it? When we experience the blessings after blessings, provisions after provisions. So ito po yung pag-uusapan po natin. No? So before that, tingnan po natin yung pagdadasal po natin. Hindi po siya, yung masasabi natin, hindi po sinagot ni God. God has answered us. Amen. In 3 ways. Diba? Minsan nagdadasal tayo, immediately God answered instantly, yes. Tama po ba yun? Pangalawa, wait, yes. Wait, kasi hindi ka pa handa. I'm preparing for you for that blessings. No, we have something. I have something better for you. Amen. Okay? So tatlong bagay na yun, talagang yung pag pinagdadasal po natin talaga sa buhay po natin, kung ano mo yung dinadasal natin, si God, He answered it. Okay? Ayon po doon sa kanyang kalooban. No? So, let's start with, bago po natin tingnan yung how do we respond.
tingnan po natin sa buhay ni King Hezekiah po. Okay, let's start from King Hezekiah. Tingnan po natin yung buhay niya. Start from chapter 38 po. Which is, I think, na pag tinuro na po ito ni Pastora, yung buhay po ni King Hezekiah, alam po natin, no? He was the king from Judah, and the book Isaiah, he was the prophet who prophesied itong ano na to yung sa buhay po ni Hezekiah. On 38, Hezekiah, he was sick. He was ill. I-summarize na lang po na, or I think I have to read. So, on Isaiah 38, in those days, basahin ko po, Hezekiah became ill. So, alam po natin na kasakit po siya during this time. And by the way, King Hezekiah, he was righteous. He was faithful sa ating Panginoon, kaya he blessed God. Hindi siya nag-surrender doon, Assyrian Empire in past, no? So, during that time. So, sa madaling salita, naging fruitful yung mission po ng Judah. Judah, by the way, yung base sa napag-aralan natin, nation siya na hindi siya ganun ka-powerful. Okay? So, King Hezekiah, during the time, chapter 38, it was narrated that on those days, Hezekiah, he was feel sick, ill. And then, pumasok po si Prophet Isaiah, sinabihan ko siya, to prophesize, sabi po doon, na this is what the Lord says. It's, put your house in order, because you are going to die, and you will not recover. So what happened next was Hezekiah, he turned his face, facing the wall, at talagang he wept, and nanampalataya talaga siya. Okay? He didn't ask the Lord, God, I was faithful. I was faithful. Yung devotion ko po para sa'yo. Talagang umiyak siya. No? And Lord answered his prayer. Sinabihan si God, sinabi ni God kay Isaiah, balikan mo doon. Sabihan mo sa kanya. Sabi, then the word of the Lord came to Isaiah. Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life. Not only that, he said, I will deliver you and this city from the hand of the king Assyria. I will defend the city. Yun po yung sinabi ng Panginoon. It happens, nung sinabi ni Isaiah doon, yung mensahe ni God, ang nangyari, si King Hezekiah, nakarecover siya from illness. And after that, talagang pasasalamat niya, yung sunulat na yung pasasalamat niya, yung pagbigay papuri sa ating Panginoon. Okay? And when we go to the 39, chapter 39, ito na po yung bumisita. Kasi narinig na ng mga yung miraculous recovery niya from his death eh. Diba? So at that time, yung king ng Babylonian, na si King Baladan, talagang medyo, yung Babylonian Empire that time, from yung chapter 39, is all about yung prophetic na magiging threat yung Babylonian to the Judah. So the whole chapter, from 39 to 66, yun po ang doon yun na it's all about the threat sa Babylonian papunta sa Judah. So ngayon, let's start from 39. He recovered from all. Yung king ng Babylonians, nagpadala po siya ng invoice. Yung mga tao, nagbigay ng letters, nagbigay po siya ng mga gifts. Ngayon, itong si Haring Hezekiah, tinanggap po ito na yung mga gifts na to. In fact, talagang he was so, yung parang maliit ka lang, tapos bibisitahin ka ng medyo mataas ng mga tao, talagang ikaw napaka sa sarili mo. You are so impressed. Talagang ginawa niya, he opened the doors, pinakita niya lahat ng treasure ng Judah, all his yung dominions dun sa nation niya, lahat ng silver, gold, yung mga armories na meron siya sa lahat ng Judah,
pinakita niya po lahat yun. To impressed. Para ma-impressed yung Babylonians. Kasi ma-superpowered sila during that time eh. Di ba? So, ang nangyari po mga kapatid, ang sabi doon, binisita siya ni Isaiah ulit. I think he rebuked. Isaiah rebuked. Kasi, napaka-dangerous po yung ginawa mo. Kasi, mas pakikita po natin, the danger na you open your door to someone na alam mo, di mo naman kilala. Di ba? At most of all, these people, they're ungodly. Kasi during that time, Judah was blessed. They were blessed by God. So talagang inopen niya yung door ng mga tao na nasa labas, pinakita niya yung lahat, nirebuke siya ni Isaiah. And he was proud. Isaiah, kung nakita mo lang yung talagang talaga sila sa bansa natin. Pinakita ko lahat, namangha sila na may ganito pala tayo. Nirebuke siya, bakit mo pinakita lahat yun? It's very dangerous. At the same time, sinabi ni Lord kay Isaiah, pinarating kay na ang mga bagay, basahin po natin. Nasa 5 to 7 po siya. Same chapter 39, 5 to 7. The word of the Lord to Hezekiah. Sabi doon, then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord Almighty. The time will surely come when everything in your palace and all that your predecessors have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your descendants, your own flesh and blood, who will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon. The word of the Lord you have spoken. Ito po yung binanggit na to ni Isaiah, na itong bagay na to, time will come surely na lahat ng treasures na meron kayo dito, mawawala to, makukuha to ng taga Babylon yan. Oo. Pati yung mga magiging descendants mo, makukuha siya lahat. Maging slaves at saka magiging Eunuch is parang castrated. Oo. So, sa verse 8, ang reply ni Hezekiah dito, na talagang ang inaano niya dito is, for the word of the Lord you have spoken is good. Hezekiah replied, sabi niya, for he thought there will be peace and security in my lifetime. So, ito yung naging sa chapter na to. Titingnan natin, at which is nangyari talaga, it was na-confirm siya from 2 kings na kinonquer talaga sila ng Babylonians, na naging alipin talaga sila lahat. No? Bumagsak yung Judah. Yes. So talagang it was written and it was prophesied and it happened. Talagang nangyari po yun. Ngayon, sa istorya po na to, sa buhay po ni King Hezekiah, may mga aral po tayong na makikita po natin doon. No? Okay. So, nakita po natin yung una, in the beginning, maayos yung pamamalakad po niya dun sa kingdom nila eh. He was very faithful, naging devotional po siya. Kaya, the third, talagang blinis siya ni Lord, blinis siya ni God. And during that time, yan nangyari po lang yun. Hindi siya, yung ending niya is so sad, no? Ganun din po sa atin. When we started, we should finish strong. Okay? Because we all know that the author of our faith is Jesus Christ, and He is also the finisher. Hindi po tayo niya nilagay dyan, dinlala dito, tinaniman ng pagmamahal, pananampalataya, nakikilala, at iiwanan po tayo. No, He will be with us until the very end.
Kaya, maging listen po natin na palagi natin tandaan, kung titingnan natin yung buhay ni Zechariah, he started very strong. At dapat, at the same time, we should finish it strong. No? At tayo manalig lang din po na God created us. Hindi tayo niya pababayaan. He is the author, He is the creator, and also He will be the finisher of our faith. Okay? Itas panghuhugutan po natin yan. So, pangalawa po is yung time or age. Yung time or age kasi, yung oras, normally tayo, it will pass. Time, it will pass. Pero sa atin, minsan, time will heal. Time will come na ma-reach out yung potential. Di ba? Or time will tell kung kailan. Hindi po siya dapat yung mga kapatid. Kasi yung time by itself, lahat, ano lang siya eh. It will just go by eh. Okay? It's really up to us. If we will do something, talagang may mangyayari po sa buhay po natin. Hindi po natin iaasa po sa oras. Ang sasabihin natin, ilang mag-heal tayo in due time. Ilang mapapatawad niya ako in due time. Sige lang, yung oras lang yung nakakaalam. Hindi po, we have to act. Kailangan po natin aksyonan, bigyan ng aksyon yung pananampalataya po natin. Kasi faith without action is dead. Diba? So, hindi po pwede iasa po natin sa oras. Pangatlo, ito maganda din to. When God announces judgment, it is almost like an invitation for us to repent, no? And to receive His mercy. Kaya kung bibigyan tayo ng, okay, may something. Mafe-feel po natin yung judgment ni God. Talagang it's not like, it's the end of it. We should understand po yung mercy ni God. Yung grasya, yung mercy niya, God is merciful po sa buhay, yung pagmamahal niya, yung being merciful. Hindi po natin isipin po, dinajudge po tayo ni God. Yes, we're being judged, we're being rebuked. It is a call, an invitation na kapatid, you should make repentance, and go for the obedience. Hindi po pwede na, pwede kasi nireview ako or God has judged yung pagkakasala ko. No, our sin, the love of God, His mercy is way bigger than po sa ating pagkakasala. Why? Because Jesus Christ, He already conquered all of these things. Tinapos niya po ni Jesus Christ po yun. Yung pagmamahal niya is way bigger for us. Kaya kung tayo nagkakasala, hindi po tayo ng kapatawaran. It's repent. It's not a judgment, but it's an invitation to repent, to be obedient, and willing to receive His mercy. Okay? And number 4 na nakita po natin yung pride. Amen. Yes. Self-righteous, self-centered. Nakita po natin yung isa to sa pagbagsak po talaga sa kaharian, sa pag-ano ni Hezekiah. Yung pride po niya, yung ego. Okay? At nakita po natin na he was placed sa buhay po piniplace po niya yung ibang tao. No? Nakalimutan na po niya ibalik yung glory kay God. So pride talaga, ego, being self-righteous, self-centered, selfish, at yung magiging people pleaser po tayo. Pleaser of men, hindi po siya talagang it will disconnect us from God. It will disconnect us. Sabi nga ni Paul sa Galatians chapter 1 to 10, di ba? Sabi niya, for if I pleased men, I would not be a bondservant of God, of Christ. Kaya hindi po pwede na i-please po natin yung mga tao, nabubuhay pa tayo para i-impress yung mga tao or to please everybody or please everyone. And at the same time, serving our Lord Jesus Christ. Hindi po siya pwede. So we have to choose. Okay?
And lastly po, pinaka-last po natin makikitang moral lesson po dito is yung how yung decision ni King Hezekiah, napaka-small decision lang. Okay? Itanggapin natin yung mga bisita. Imagine, napaka-late na decision po sa buhay po natin. Pero what he did wrong was, he did not consult, he did not seek for the God's wisdom. Hindi po niya kinonsult si Propeta Isaiah. At the same time, hindi po siya nag-ask for guidance or wisdom for God. So makikita po natin na sa simpleng decision po ng buhay natin, kahit sa simpleng decision po, sabihin niya, i-open yung door, napakalaking consequence, hindi lang po sa buhay niya, pati po doon sa buong angkan nila. Right? So ganun din po sa buhay po natin. Yung mga ganitong maliliit po na bagay, makikita po natin, be it small, be it big, be it will have an impact talaga sa buhay po natin, is we have to consider po yung asking for God's wisdom. Kung tayo po ay hindi po naman nalang wala talagang wisdom, na sinabi po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously, free. He is very generous to all without finding fault, and it will be given free. Kaya we believe, we have faith, na kung kailangan po natin, we decide kung ano mga bagay-bagay po sa buhay po natin, let's ask God. And everything, para po, tanong natin, na it has God's approval. Tama po yun. No? Be it small or big, kasi ito, napakalit lang tayo, okay, welcome po natin without even thinking. No, ito po yung the whole generation or the whole missions, yung magiging consequence po sa decision ni Hezekiah. So, hallelujah, lang na po yung natin. So, doon naman sa nabanggit na pinagmalaki at sino pinakita ni Haring Hezekiah yung lahat ng kayamanan nila. Ay sa atin naman once na may mga pinaplano tayo sa buhay natin, kung ano may mga sa work, alam ba yung mga plano tayo, magkaroon ng negosyo, ano mga positive bagay na nais natin maraming, ay hindi dapat natin pinagsasabi sa karamihan. Bagkos ilapit natin ito kay God para magkaroon ng katugunan. Malalaman na lang nila na may pag-uunlad sa ating pamumuhay sa pagkakaroon ng outcome. Subalit ang pakikipagtok ng personal kay God, yung pinaka-the best na magagawa natin. Yung maging kasakmens nung Haring Hezekiah na sa kanila nasa propesya na talaga yun parurusahin yung Judah. So yun na naisagawa ni Haring Hezekiah na showing yung mga kayamanan niya doon sa isang hari. So yun ang naging consequence sa pinarusahan sila ng Nindiget. So ganun din sa atin, yung mga pinaplano natin sa buhay ay isasarili na natin to. Nakikita lang sa outcome once na napagtagumpayan na natin. Kung makita niyo, yun lang. Ako, gusto ko din magbigay ng points of view ko in the life of King Hezekiah. He started very gumawa pa nga siya ng Thanksgiving. He started very strong to the Lord because God answered his prayer. Dito po tayo karamihan sa Kristiyano na nagfi-fail because sometimes when we are blessed so much, we intend to have the human frailty. Yung mga blessings natin, it makes us go along with our downfall. Kasi nakakalimutan natin with the overwhelming, yung mga overwhelming na mga joy at saka yung mga happiness na natatamasa natin, we intend to forget who is our blessor. So, nagiging self-reliant tayo.
and then the pride comes. That's why when he was blessed by God and he was given an extra 15 years of his life, he thought na magko-continuous na yon until he died. However, on that moment, naging self-reliant siya sa kanyang mga desisyon. And also, seeking alliance with foreign powers. This is the things that men also fall. Kasi sometimes, kung tayo na, kailangan natin makipag-alyansa sa mga malalakas para maging malakas din tayo dahil we are not strong. But we forgot that we have a great God. Sa umpisa pa lang ng buhay niya, ang kaalyansa niya, isang pinakamabigat at pinaka-powerful. And then the moment na na-experience niya yung joy yung happiness ng world, yung mga natatamasa na karangyaan ng mundo at yung mga pagpupuri sa kanya ng mundo, kinalimutan niya kung sino yung nagbibigay sa kanya ng rangya, nagpala sa kanya. Kaya ang nangyari, nagsik siya ng alyansa sa ibang lipi at ipinakita niya kung ano yung meron siya na hindi niya alam na yun pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ganun din tayo as mga anak ng Diyos. Nangyayari din yan sa buhay natin. Dahil sometimes when we are blessed so much, naglulunoy tayo dun sa kaligayahan. And then when we were there, sometimes, most of the times we forget in our life na it was just temporary and it is not the life that God wants us. As He said, He hears our prayers. He hears our prayers, He hears our cry. So when He bless us once, why He cannot bless us continuously and more and more? But because of human nature, human pride, and seeking for own knowledge and yung sinasabi nating sometimes ginagawa natin ng paraan yung mga problema na dapat ibinibigay lang natin sa Panginoon. Kaya nalulord tayo sa ibang landas and this will make more destruction in our life. Kaya yung mga desisyon natin sa buhay na nagre-result into more damnation in our life, it is because of our wrong intuition at mali din yung pinanghahawakan natin. Kasi kung ang Panginoon lang ang panghahawakan natin, walang mali. It will always be right. It might not be progressively good, but it will always be yung continuous, magnanimous yung blessing in the end. As the Lord says na He cannot promise us na hindi masalimuot na buhay, but at least He is always with us. He is always with us and He is our defender. Siya yung nandyan sa atin if we keep holding on Him. Kasi alam ko dun sa Mark 11:24, sa prayers natin, God answers our prayer if it's according to His will. Ito talaga yung always na tumatatak sa patakan ko na when we seek for our prayer and we ask prayer to our Lord God and Savior, dapat i-consider natin din na yung prayer na ba yun is nakakalugod ba sa Panginoon? Or is it pleasing to Him? Because if the prayer that we wanted is not pleasing to God, definitely it will not be blessed. And especially if the intention ng mga wants natin and needs natin will destroy others or will glorify us, not the Lord, then there is a huge probability that God will not answer it because it is rooted by pride. So, ang pinaka-main lesson nito is yung pride natin as human is the always reason why we fall, and human frailty, yung morals natin bumababa. Kaya we have always to lift talaga natin yung moral natin kasi yun lang yung gusto ng Panginoon sa atin, our love and our righteousness. So kung always natin i-uphold yun, there's nothing wrong gonna be in our life. We might fall short in the glory of God, but if we have the heart of repentive heart, for sure, magiging pa rin. Andyan pa rin sa atin ng Panginoon. He never leaves us. He's always there for us. So, yun lang po. So, one way to respond, kung paano po yung when we have the answered prayer, talagang when we feel the life is good, no?
it will give us, it will motivate us more, no? It will make it as a motivation to walk right with Him, with God. No? At it's not only, wow, okay, tinugon ko yung panalangin ko. Ibig sabihin, God, He answered the prayer, He increased your faith, no? Dinagdagan na naman po yung pananampalataya mo. So, everything should bring back His glory. No? It motivates us, at the same time, He increased the faith. No? To walk right, motivate to walk right with God, at the same time, in-increase po niya yung faith, at tayo naman, we have to bring back the glory para po sa kanyang pangalan. No? And we have to admit that everything we do, everything, sa kanya talaga, papuri, pabalik po sa kanya. It's not from us, dahil po sa kanya. Magandang attitude yun sa yung topic natin. Kaya paano mag-response sa akin naman kaya naging prayerful na ako kasi dahil nga ginagamit tayo ni God sa kapwa natin OFW. Doon ako na-miss doon sa inilapit ko sa kanyang tatlong business domestical para ito sa Riyadh. Ay damang yata yun. Sa within 24 hours, na-action ang kagad yung tatlong OFW, nangangain yung buhay. So, bago ko lumari kay God, habang papapunta pala ako sa place na pupunta ako, nag-work na yung spiritual man sa Holy Spirit. Sabi mo, motivation, nag-ano ka na, tumatayo na yung balay ko. Ibig sabihin, inihipo na ng Holy Spirit. Nandoon na yung Holy Spirit sa'yo. Bago pa lang mag-umpisa ng magto. So yun, tinupo yun, inihi ko ng ganun kahilig ko sa tatlong business domestic. Nagulat na lamang ako at nagkaroon ng katuparan. So ganun, kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga sa kapwa natin. Pina-actionan niyo sa amin. So, kaya doon nagsimula ng pagpatuloy, magpatuloy ako man. Kaya gustong-gusto ko magpag-pray ang kapwa ko. Kaya talagang nadawdo ko talaga na tinutupad talaga ni God. At pinaka-the best na prayer na natutupad niya, within 24 hours lang napauwi yung sa Kuwait pa yun. Ang ginawang sa kasangkapan ni God, police Kuwait mismo. Saka staff ng hospital. Undas pa nakauwi yung okay? Doon nagkakaroon ka ng kagalakan na kasi yung pagkikipag-usap mo ng kay God ay ibig sabihin 99% so na talagang nagkakaroon ka ng communication sa isa't isa. So napapakinggan yung pagkikipag-usap mo sa kanya. So yun. Meron pa? Tumutok eh. Nag-automatic siya. Wait, automatic hindi. Hindi, yung unang mga binasa ni Kuya kanina. Parang masarap basahin itong Isaiah, sabi ko. Talaga hindi ko pa naman talaga siya pinabasa. Tawag nito, yung sabi niya rito, nung binigyan siya ng, tawag nito, ng ni Isaiah tungkol sa buhay niya na ihanda na niya yung bahay niya na para dahil mawawala na siya. Pero biglang nanalangin siya na si Hezekiah, sabi niya rito. And then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Nagkagayon, pinid ni Hezekiah ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Sabi niya rito sa 3, and said, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Pinanalangin niya, parang sinabi niya, Lord, sabi niya, naging mabuti ako sa iyong paningin, naging tapat siya sa kanya. So, inano niya sa Panginoon, parang isinumpad. Pero hindi naman yung pagsusunod, pero pwede pala yun, no? Kung paano ka naging mabuti sa lupa, sa nung time mo. Papaalala na niya. Tapos, iniyak niya talaga sa Panginoon. So, biglang nagsalita ulit ang Panginoon kay Isaiah, sabi niya, bumalik ka doon
sabi mo sa kanya, dadagdagan ko ang buhay niya. So parang pwede pala yun. Na pag tayo rin duman sa mga ganong pagsubok is pwede nating i-ano sa Panginoon. Kung tunay ba, sabi alam naman natin sa sarili natin kung paano din tayo naging lumakad sa Panginoon sa buhay natin dito sa lupa. So, pwede nating i-ano sa Kanya na, Lord, makipag-bargain or deal ba, Pastor? Pwede. Pwede yun. Oo. Parang si Moses. Oo. So, yun ang nakita ko dito na pwede nating i-ano, kagaya kasi kaninang umaga, i-ano ko, kasi ayaw ko rin talagang kasi yung bunso ko is tumawag kanina yung misis ko, natutulog pa. Nandun pala sila sa ospital. Kaya kagabi pa pala sumano yung bunso ko. Sumasakit na yung tiyan. Ayaw pumasok ang kinakain. So tinakbo nila sa ospital. Sabi appendicitis. So yun, ilang oras lang, operahan na rin pala. So sabi ko, nag-uusap-usap lang may sa biglang nung bago ako bumangon, sabi ko nanalangin ako na sabi ko yun lang, kung huwag niyang pabayaan ng Panginoon, ako pabayaan ng Panginoon yung bunso ko. So basta yung mga prayers ko kanina is ganun nga. So naalala ko to yung sabi, pwede nating kung paano tayong umano sa Panginoon. So praise God, kanina ulit, okay na yung operation, nagre-recover na lang. So sabi nung kapatid ko, kasi nurse, doon din nagtatrabaho yung kapatid ko sa hospital na yan, sa nurse. Sabi niya, buti na lang na naagapan dahil kung hindi, baka saglit puputok pa daw, which is magiging worse. So yun, praise God, naging maayos yung operation. Pag may mga ganon, pwede natin sa Panginoon. Huwag lang idurong, but pwede natin sabihin na, Panginoon, nandito ako ngayon, dapat maging strong yung natin, yung full of conviction. hindi yung magkim-kim ka, na to ganyan. So, parang mali yung dapat maging strong ang faith natin. Na tayo ay gagaling, ang Panginoon ay dinggit ang panalangin. So, yan lang po. Sinagdag ko yung, sige po. Gaya na nabanggit mo, sa tuwing nagpe-pray ako, Lord, kahit kailan hindi niya ako binigo sa akin. Kaya itong prayer ko ngayon, ito'y sasagutin niya. Ganun din sa pinabanggit mo. Kaya may dagdag ko rin yung John 16:24, hindi ako nagkamali. Hanggang ngayon, wala pa kang hiniling sa aking pangalan, kayo magsiling. At tutugunin yung kanyang seems like that. So, yun. Hindi kayo tumatanggap kasi Wala pa kayong hiniling sa aking pangalan. Hindi kayo at Amen. So, yun po. Yun lagi ang inaano ko rin. Isa yung John 16:24. So, parang answer prayer. Yun lang po. sabi doon, hindi kayo tumatanggap dahil hindi kayo Humingi. Kung Pero, hindi kayo, automatic talaga yan, ano? Upang malugod ang inyong kagalakan sa Yung talaga, yung prayer of supplication and thanksgiving. Yeah. Yan talaga yung pinaka ng Panginoon. Nalulugod siya doon sa yung inaano mo talaga yung ina-acknowledge mo siya sa prayer mo. Tapos at the same time, yun nga, kasi dalawa kasi yung nung passage ni Kuya Arnold Andyan yung mababang loob na tao, na hari, na nagbigay ng papuri sa Panginoon, pasasalamat at praise, worship, lahat ibinigay niya dahil natugon ng kanyang, may hiningi siya at naibigay. So, ang second, ang fall nun is yung kinuha niya yung glory ng Panginoon. So, nasa Isaiah din yun 42:8, kasa dito na, ang sabi, I am the Lord, that is my name, and my glory will not give to another, neither my praise to be graven images. Ito, idolatry. Partly of King Hezekiah's doing is idolatry. He believes in himself and his capability. Diba? Anything na nagtatanggal sa glory ng Panginoon sa kanya at
tina-transfer mo into another, that is a form of idolatry, di ba po pa? So, yun yung kasi ito yung dito talaga yung downfall natin. Kasi we are very, kasi tayo, pag blessed tayo, we are happy, binibigay natin yung walang hirap na magbigay ng honor, ng glory sa Panginoon. Because we are blessed. We are in the situation na wala tayong iniisip, kundi blessings. But the moment na yung blessing is nag-sink in, at nag-crave ka na ng sarili mong glory, in that happiness, dun na yung frailty ng tao. So, yun yung dapat natin always na isaalang-alang. We have to always consider that when we take the glory from our Lord God, that is the fall of us. Kasi nga, ito talaga yung kahit yung mga Satans, this is their nature, and this is the nature of Satan, and that's the nature of human, that's the reason of our fall, the frailty and the pride. So, yun yung dapat nating always i-abolish sa ating daily living, para hindi natin ma-stumble yung iba, and we continuously live in the life that pleases God. Kasi kung siya lang yung piniplease natin sa buhay natin, we will stay humble. But the moment that we centered ourselves into something else, or into a thing, or into sa character natin, sa trono, sa posisyon, then that's the time na kinalimutan na natin kung sino yung nag-bless sa atin. At yun po ang dapat nating maging mindset, that everything that we have, it comes from the glory of God and His steadfast love. And always kong sinasabi, we are not blessed because we are faithful. We are blessed because He is faithful. Yun lang po. Kasi yun yung always natin nakakaligtaan. So when we ask prayer, God always answers our prayers, especially if it's according to His will. Sometimes even the prayers that's not according to His will, He also answered. If it's part of our pruning or parts of our growth, He will make us experience. But in the end of the day, He will also want us to learn the lesson of the things that we want that's not desired by the Lord, that it will cost us something in our life. So, part pa rin yan siya ng pag-aano sa atin, ng pagde-develop ng ating character. But the main thing is that kailangan nating magkaroon talaga ng solid na trust sa Panginoon. Kung siya talaga yung, kasi yun yung natin yun yung problema ng lahat ng tao, even us. I am also victim of that. Kasi pag nagkakaroon na tayo ng mga challenges in life, sometimes we intend to seek solutions in the world. Yung solution na ino-offer ng mundo, not knowingly na ito pala magpapahamak sa atin more. So yun lang po, magpatuloy tayo sa pananalig, because siya lamang po ang magbibigay sa atin ng kapuspusan ng lahat ng mga pangangailangan natin. From A to Z, we are already blessed. Parang kanina ba na nagtaka po ako na nag-send yung anak ko na Pista naman nun. Napunta sa Katoliko ngayon, born again na. Sabi ko yung sa ko ba, sa nurse ko. Doon na, nagkuko na po sa born again sa Bayambong. Doon na po ma-attend. Sabi ko, nakuha na po yung answer ko na yung daan ng nanay, na daanan nilang mga anak. Parang ako lang ba yung parang nagkakapilya kasi sa kanya. Nag-send naman na nandun na sa, nagtawanan po ako. Naging born-again na. Yan yung sinasabi natin, yung curse kasi dapat putulin sa family. So, nag-umpisa kasi yung sa parents kasi yung authority nasa magulang. So pagka yung parents talagang tumanggap sa Panginoon at na-deliver din si ate, dadalo yan sa pamilya niya, sa mga anak niya. Hindi alam ni Kuya Regan, no? Dati kasi ni-spiritista si ate. Tapos na-deliverance dito. Methodist pa po ako nung dalaga po. Sa uyak mo. Hindi, bakit ka nakakatawa? Ikaw nagsalita eh. Siya nagsasalita? Tumatik. Prayer answer. Ayan. So, yan. Tatlo. Meron
Andyan sa seat. Okay. Amen. Tahimik si Ako po, naano lang ako sa sinabi sa inano ni Kuya Arnold na sa pagpapakita lang ni King Isaiah na ganito yung ano niya, na palamasa niya. Yun na pala nagpahamak sa kanya. Lagi na lang akong naiyak. Kasi una na-bless siya at naranasan ko rin yun. I'm blessed. Sabi kong dumaan din ako noon. Dahil sa blessed na yun, doon ko kasi na Lord, anuhin yung mga anak ko at magsiserve ako sa iyo dito. That time na I opened the door dahil kasi yun parang nagalak ako. Alam mo yung itong tao to, she challenged my faith. Kasi for the first time, nangaral ako ng Word of God sa ibang tao na mas nasanay ako sa pamilya ko, sa mama ko, sa kapatid ko. So I say, Lord, challenge mo ba yung faith ko? Kasi may times talaga na ng Word of God. Yung alam mo yung, hindi ko alam to paano pumasok sa isip ko, paano ko siya nasagutin, kailan ko ba ito napakinggan, saan ko ba siya napakinggan. Yung alam mo yung tipong gano'n na kaya hindi ko napansin na yun pala, mahuhulog ako sa bangin na yun. Kasi umabot din yung pride, yung galit mo. Kasi talaga yung kalaban, hindi pala talaga siya yung tipong sisubukan ka lang ng madali Kasi talagang, ka talaga niya, talagang pipigain ka talaga na yan ang pipigain. Kaya hindi ko akalain that time na pumasok yung galit, pumasok yung pride, pumasok yung tanong sa isip ko, Lord, bakit? Bakit dumating yung time na sila yung punong hinahakuakan ko? Bakit nila binali yun? Bakit nila ko binitawan? Hindi naman ako nagkulang. Yung ganung mga tanong. Hindi ko akalain na yung time na yun, akala ko tama. But the time come na si Lord kasi i-realize niya sa'yo Papakita niya saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, kaya ka nahulog. Nung na-realize ko yun, sabi ko, Lord, gano'n na pala ako kasama that time. Gano'n na pala kahalalim yung galit ako sa taong yun. Gano'n na rin pala ako nag-talk sa'yo. Inano na kita, parang nakalimutan ko kung gaano ka naging mabuti sa buhay ko. Kung paano mo ko bless. Sa ilang taon akong nag-pray. Almost 1 year akong nag-pray na, Lord, sana bigyan mo ko ng bless na maramdaman ko na andyan ka sa tabi ko. Kaya hindi ako mahihirapan magbayad ng bahay. Yung maranasan ko man lang, hindi ako mag-iisip buwan-buwan, hindi ako mag-iisip. Binigay niya yun. At yun yung nalimutan ko na, yeah, you already blessed me. Pero that time na pumasok yung pride, yung isip ko na hindi totoo yung Panginoon. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. Pinaglalaruan ka lang nila, pinaglalaruan, ginagamit lang nila yung Biblia. Hindi ko alam na umabot pala ako sa time na yun. Yun yung hanggang ngayon, tinatanong ko yung sarili ko, dahil naging faithful ka ba talaga sa Panginoon? Yun yung tinatanong ko ngayon, pero yung isip ko sumasagot na, kung hindi ka naging faithful sa Kanya, bakit ka niya bless? Bakit mo naranasan yung tagal mo nang Renee, na hindi ka mag-iisip ng kakainin ng bukas, bakit ka niya bless? Hindi lang yun, pinailaya ka niya. Naisip mo sa sarili mo na, dati marumi ako. Minsan nakikita ko yung TikTok ko na dumadaan yung mga, yung on this day. Nakikita ko yung sarili ko na sumasayaw ako na kita na yung katawan ko. Sabi ko, ganito pala ako dati. Tignan ko yun at ito na ako ngayon. Kaya hindi ko masasabi na hindi pala ako binis ng Panginoon sapagkat binis niya ako at napatawad niya. Kaya ko ngayon pinasasabi sa Panginoon, Lord, yung pagkakamaling kong yun at hindi lang once, twice nang nangyari magkasunod. Bigyan mo na ako ng lakas ng puso at yung mayroong pakiramdam na hindi yan tama. Bigyan mo ko yung mabilis akong makaramdam na
Hindi na tama yung dinadaanan mo. Kasi paano? Hindi na ako makabalik. Paano yung hindi ko na makayanan? Paano na yung hindi ko na makita yung liwanag? Kaya ngayon one time nag-jogging ako sa park. Nag-CR ako, sabi ko, ang dilim-dilim dito. Tapos sa dulo may liwanag. Sabi ko, paano kaya Lord kung yung liwanag na yan, katiting na lang makita ko? Paano umabot sa ganun? Hindi ko makayanan yun. Kaya, kaya ito